Pag-uusapan ngayon mga kabetski, mga kabetchina. Ngayon viral si Anjo Eliana patungkol nga daw sa may nalalaman siyang Jubetsky dito kay Tito Soto. Well, di ba una na ako nag-expose dyan. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga reaction update PH. Hindi lang ho si Anjo Eliana ang ating pag-uusapan, pati ho itong si Miss Maharlika. Inilantad nga na si Elona Jean talaga ang alam nyo na ni School Bukol. Kaya pala type niya ito mga update. Inuuwian niya dyan sa Nevada, Las Vegas. Maganda daw pala ito. Para daw ho pa lang, alam nyo na rin yan. Sexy. Kaya naman po pala, inuuwian niya dyan sa Amerika. Kaya mga update, hindi po natin papahabain itong ating intro kung saan pag-uusapan ho natin itong Chika Babes ni One Ball University. Kung bago lang ho kayo sa ating channel mga update, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Dasal. Pero, again, sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kung patuloy kayong magdadasal, yes, magdasal tayo na magdasal. Pero hindi natin masusolusyonan ang problema natin sa Pilipinas. Katulad niyan yung mga na dapat sana walang casualties kasi nakapaghanda tayo sa bagyo. Hindi makukuha yan ng dasal palangga. Makukuha yan kung doon na tayo ngayon. Papatalsikin natin ang adik na presidente. Okay? Pag pinatalsik nyo ang mga adik sa bayan ninyo at yung mga makawatan, di ba? At least kung magkaroon tayo ng matinong leader na yung para sa baha, para sa bagyo, paghahanda sa bagyo, disaster preparedness na tinatawag, ay napupunta yung budget sa inyo, sa mga proyekto, imbis na yung bagyo lilipas lang like ulan, pakita natin yung view, uulan lang, tas babaha, pero wala namang casualties, ganyan. So I think, yan yung pinaka, yan talaga ang pinaka magandang solusyon. Pero walang solusyon yung Bangag Junior na ngayon dahil nga, puro pagnanakaw yung ginagawa nila. Kaya ngayon tataranta sila kasi nga I think ang mga religious group ay mag-a-access na laban sa mga bangag, laban sa mga adik, laban sa mga kawatan. So suportahan ninyo ngayong November. Sana hindi yun napaabuti ng Pasko. Okay, si Marcos Jr. Nakita nyo naman lahat ng kapalpakan niya. Ngayon ginamit nila ng optics yung pagkipagkamay-kamay niya doon kay ambush, kung may ambush interview na tinatawag, yung ginagawa naman niya kay President Xi ay ambush meeting or shaking hands, mga ganyan. Yes, sabi ni Pipis DJ, talagang hindi tinatablahan ang kapal talaga ng mukha ni Bangag. So, the ICI, puro yan cover up, mga kababayan. Lahat yan, magkakasabwat sila. Diba? Kahit ano pang sabihin nila na nag-imbestiga, wala po lahat yan, palabas lang yan. Habang sila ay nagnanakaw talaga sa pera ninyo. Kaya ang pinakasolusyon ay patalsikin nyo mga adik. Wala na kayong ibang solusyon. No way out na yan. Bullshit yan. Yung mga dramatization dyan sa Senate, sa Congress, nila Rimulya. Magkakasabot naman silang lahat yung palangga. Sabi ko nga, 2022 pa lang, sinasabi ko na sa inyo na kung ano klaseng gobyerno meron kayo. Right? Yes. Mama Jess, thank you so much. Zoro, ang bilis mo manggurgur, nakita kita. Nakita ko si Zoro, ang bilis mong gurgur. Anyway, yun nga. Now, pinag-uusapan ngayon mga kabetski, mga kabetchina. Ngayon, viral si Anjo Eliana patungkol nga daw sa may nalalaman siyang Jubetsky dito kay Tito Soto. Well, di ba una na ako nag-expose dyan. Ito yung mga halimbawa sa inyo na yung mga politiko
Diba may sinusunod silang mga ethics, mga tamang pagkilos o tamang pagkilos, tamang paggawa, tamang tamang daan or tamang pamumuhay, okay? Ang problema, nakita nyo yan, di ba? May sinusunod sila dyan sa politics, sa gobyerno. Dyan sa ethics committee, may batas pa tayo dyan. Pero tignan mo, ito si Anjo Iliana, na alam naman natin, sabi nga niya, 20 years old sa Itbulaga, maybe on and off, na alam niya kung sino yung mga Jubetsky ni Tito Soto. So yan yung mga tao na akala mo si Tito Soto talagang matino, di ba? Matino ang portrayal, kung maka-acting dyan sa Senate, di ba? Kung makabalahura sa mga gusto nilang balahurain, akala ninyo napakalinis. I hope si Anjo Iliana ay magsalita kung sino yung mga Jubetsky. Kasi di ba, nakakasira yan ng, hindi lang yan kasakasira ng buhay ng pamilya niya, pati pamilya nung kabila. So yun yung Ayun nga mga update, isa pa ho yan, no? Bago siya maglinis-linisan dyan sa kanyang panunungkulan bilang Senate President, linisin niya muna ay sariling buhay at pamilya niya. Diba? Kasi ito hong si Anjo, katrabaho niya ho yan dyan sa GMA sa Itbulaga. Tapos ngayon, no, nilalantad ho lahat ng katarantaduhan, kabalahuaraan netong si One Ball University. Hindi ho kaya nahihiya itong si One Ball sa nilalantad ni Anjo sa kanya. Di ba? Nakakahiya ho yan. Lalo na alam ng taong bayan kung taga saan si Kabetsky, si ano, alam niyo na ho yun. Taga ano daw Nevada. Di ba? Ang politika, ang mga taong gobyerno, sila talaga ang mga law bender. Di ba? Sila yung mga law bender katulad ni Erwin, ni Erich Sylvester. So, syempre, di ba lagi natin pinag-uusapan na yung mga kabet, nakikinabang sa bayan, mga asawa, kaya tayo lalong palubog na palubog. Kaya lahat ng ano daw, si Anjo Barco yung dog ni Jinggoy, ay hindi ko alam. Basta ang gusto, sabi ni Lilia Ramos, hindi ko pa alam, hindi ko panood kasi mahina signal dito sa karagatan. Pero ang punto de vista ko lang dito, mga palangging, na yung mga politiko, binababoy lang talaga tayo. Kung maka-acto sila, akala mo napakalinis nila. Tignan mo nga si Bangag. Akala mo si Bangag, in love yan kay Satanas. Hindi yan. Mayroon yung kinakalantari si Bangag, di ba? Alam niya ni Bulldog, yung Bulldog ni Bangag, yung tagapamagitan niya para makipag-usap sa kanyang chuba-chuchu, sa kanyang girlaloo. So, wala, luging-lugi yung taong bayan. Luging-lugi kayo, pati sa pakikipag-tsuktsakan nila, pera ng bayan. Tapos kayo nagdurusa, diba? Nagdurusa sa inyong buhay dahil ang mga hinayupak na to, ninanakaw ang pera ninyo. Then, ito nga, itong pag-aalsa ngayong November na to, you have to support. Kailangan ninyong supportahan ito. Lahat kayo ng mga kahit anong relihiyon ninyo, lahat ng religious group dapat lumabas na. Dahil patatalsikin na ang mga adik. Sana hindi na talaga siya abutin ng Pasko. Huwag nyo nang paabutin ng Pasko yan mga palangga. Dahil ang issue ngayon ay puro talaga pagnanakaw. Bagsak ang ating piso, bagsak ang ekonomiya, nagnanakawan, tutukan dito, patayan dito, mga riding in tandem, nagbalikan. Ganyan ba yung bayan or lugar o bansa na gusto ninyong tahakin? Di ba? Sabi ni Jessica Cantor, ilabas na lahat ng baho. Okay? Alam naman natin, si Vic Soto, kaya mo na si Vic Soto, kasi si Vic Soto hindi naman politiko, so kung ano man yung ka-eklabusyan niya, wala na tayo dyan. Pero ito si Tito Soto, ayan, Senate President pa. Ang tagal-tagal dyan sa Senado, may nagawa. Okay? Ayan, buti na-resume natin mga palangga.
Ayan, buti na resume natin kasi, ayan, nakita nyo, oh. Ganyan na lang ako, tatayo na lang ako. Okay, so medyo mahina yung signal, yan, nawala nga ako. Jeremy ni Hildo Bantog Palangga, yes. Hindi, sa Rose de la Cruz, hindi naman ako ako ng signal. Ang barko, paikot-ikot kami dito sa karagatan, kaya nagurgur ko. So, continue natin. So, yeah. Number, I think, 16, 17, 18, dapat talagang walang uwian yan. Walang uwian at aasahan ninyo yung mga ganyang pagtitipon, hindi naman kayo magugutom dyan. Marami yan na mga business sectors talagang na magpapadala ng mga food, ng water, kapag nakita nila na kayo ay naninindigan para patalsikin na nga ang mga bangag. Okay? Hindi ako kailangan ng mag-hysterical o magsigaw-sigaw pa dito dahil baka ma-report ako kay kapitbahay eh. Baka ma-report kasi alam nyo dito, I'll talk about na lang dito sa pag nag-cruise kayo, no? Dito hindi ka pwedeng umating bangag dahil pag nagbangag ka, pwede kang tumalon dyan, no? Okay, pag naging addictus ka katulad di bangag na hindi mo na alam ang ginagawa mo, baka tumalon ka ng bonggang-bongga at kainin ka ng mga pating. So, mayroon tayong kumbaga sa mga drama ng Senate, may mga proper decorum, chuchu-chuchu. So, dito hindi ka pwede mag-astang adik katulad ni Marcos Jr. So, you have to act now, darling. You have to act now. Suportahan natin ang rally ngayong Nobyembre. Kahit 16, 17, 18, may 30 pa. Lahat ng rally dyan sa Maynila, bonggahin nyo na. I-pressure nyo na mapatalsik ang mga adik dahil si Lisa Tanas ay isang addictus benedictus. Nakita nyo naman yan. Binokelya na yan ni Cathy Binag. Pero hindi makasukasuhan ni Lisa Tanas si Cathy Binag kasi alam niya may hawak na ebidensya si Cathy sa pagiging addict nila. Addictus benedictus. Judictus benedictus. So, yes, I think, panahon na para tapusin na ang mga addict. Tapusin na ang mga sindikato sa inyong bayan. Paulit-ulit na lang po yan, di ba? Paulit-ulit na lang yan. Janet Marquez from San Diego, California. I love you Palangga, you're there. So, paulit-ulit na lang yung buhay natin sa Pilipinas na kung hindi talaga kayo panindigan, be it. Ganun na lang talaga. Wala kayong ibang sasandalan, kundi magdasal na lang kayo ng magdasal hanggang sa kamatayan ninyo at, maranasan nyo yung ganyang klaseng pagnanakaw nila. Wala silang habas. Imagine niyo, okay. Magkano utang natin ngayon? Paki-update nga ako. Magkano ang utang ng Pilipinas ngayon? 16 trillion ba? How much? Kung tama ako. Is it 16 trillion? 19? Anyone? Anyway, sige, let's say for example, ang utang natin ng Pilipinas, teka lang. Magkano? I need numbers para makapag-calculate ako. Wala kasi akong internet dito, kaya ayan, ang sarap daw ihulog si Bongbong dito sa likod ko. Sabi ni Zoro. Okay, sabi na natin 20 trillion. Lakihan na natin, no? Hindi naman trillion. Sige, 16 na lang. Okay, mga kababayan. Ang nangyayari kasi sa atin, sa Pilipinas, at ang may pinakamalaking nangutang sa history ng mga presidente sa Pilipinas, si Bangag Jr. Okay? 16 trillion. Tama ba? 17. Okay, sabi ni Rose de la Cruz. Okay, 17. Sige, let's settle. 17 trillion. Ang nangyayari, di ba? Umuutang tayo sa domestic, umuutang tayo sa foreign, IMF. O, tama, o. Sabi ni Jenjen, exactong figure niya, 16.92. Okay, round off natin yan sa 17 trillion para mag-settle tayo. Tapos, kumpara ninyo trillion pesos. Yan yung mga utang na yan, simula na naging republika ang Pilipinas. From unang presidente hanggang sa ngayon, di ba? Ang eksena ngayon, bawat presidente, bawat administrasyon,
Siyempre, kanya-kanyang nakaw yung mga taong nasa loob. 'Di ba? Ibig sabihin, yung mga cabinet secretaries, lahat na yan, wala tayong isi-spare. Okay? Lahat magsimula sa unang presidente hanggang sa ngayon, 'di ba? Yan nagnanakaw. Kaya ang ginagawa nila, okay? Ang ginagawa ng mga tiwaling mga politikong ito, katulad ngayon kay Bangan, utang ng utang, nilalaki ng utang, sabi ko mapa-domestic, mapa-foreign. Tapos, yung mga principal na yan, na supposedly ilalaan sa mga proyekto, di ba? Kaya nga nag-i-invest sa atin, nag-i-invest, nagpapautang sa atin, itong IMF, itong World Bank, itong mga malalaking negosyante, even sa Pilipinas, para sa terms, para sa interest na kukuhain nila dito sa pinangako ng gobyernong Pilipinas. The problem, ang ginagawa ng Bangag administration ngayon, uutang, nanakawin, majority ng principal na perang inutang, tapos babayaran lang ng interest. Ang interest ng babayaran. So yung principal, nandoon pa rin, kaya lumalaki yung utang natin, mga palangga. So ngayon, aside from that, may mga bata, akala ko. Anyway, mga bata sa kabila. So ngayon, ngayon, mga kababayan, ang nangyayari, hindi lang yung inutang natin ang ninanakaw nila. Pati yung pera natin from taxation, from tax, di ba? Kumikita ang gobyerno sa mga taxes. Kung babalikan ninyo ang statement ni Orly Goteza na ngayon, di ba? Na ngayon, gusto nilang tsugihin yan eh. Gusto nilang gurgurin yan eh. Dahil nagtestimonya. Kung babalikan natin na nag-deliver siya sa isang pagkakataon kay Tambaluslos, okay, kay Zaldico, ng 1 billion pesos. Isang pagkakataon pa lang yun. Taon-taon, araw-araw nagnanakaw sila. So, tinitingnan ko, compute ko habang nagninilay-nilay ako kanina, nagkakapi-kapi tayo bago tayo mag-vlog. Kung 17 trillion ang utang ng Pilipinas, then, sa isang taon, ang ninanakaw ng mga jutang genimes na mga politiko, sabihin mo na lang, alam mo, mahina ang 1 trillion pesos na ninanakaw nila taon-taon. Okay, wala pa yung mga hita. Okay, 1 trillion taon-taon. 1 trillion mahina yun. At ako naniniwala ako, maybe, let's say ang budget natin 6 trillion for 2025, ang nanakaw dun, baka 50%. O sabihin mo na lang, medyo modest tayo. 2 trillion ang ninakaw doon sa 6.5 budget nung nakaraang taon. 2 trillion. O sige, 1 trillion na lang para mas medyo reasonable. 1 trillion ang ninakaw nila taon-taon. Ito po ay kasama na lahat ng magnanakaw. Magsimula sa senador, gobernador, kongresista, lahat, mayor, barangay captain, lahat. Okay, lahat. 1 trillion pesos. Okay? Na yung mga perang yon, dapat sana yon sa inyo. Papaano sa mga proyekto sa ospital, mga proyekto para sa atin, sa mga elderly na dapat bibigyan ng mga tamang pagkalinga pagdating sa healthcare, o lahat na ipondo sa health, kasi health is wealth, ika nga. So yung 1 trillion na yun, kung inilaan yun sa mga hospitals o sa education na hindi lang ninanakaw, dapat ang mga Pilipino ay hindi na namatay. Mga pamilya ninyong namatay dahil walang pambayad sa gamot dyan sa East Avenue, dyan sa PGH, dyan sa mga panggobyernong hospital, di ba? Sana buhay pa yung mga kapatid ninyo, kuya ninyo, mga kamag-anak ninyo, na sana naging katuwang ng gobyerno para maging productive. Okay? Ang mga mamamayan para magkaroon ng productive na bansa, productive na ekonomiya. Kaso, dahil ninakaw nga nila, itong trilyon-trilyon na budget na ito, yung mga kapuspalan,
namatay na lang, nabawian ng buhay. Inaaratay na lang kasi yung 1 trillion ninyo, pinangbili ni Saldico ng mga air transport, di ba? Air transportation, mga helicopter, kung ano-ano pa, pinambili ni pinambili ni Tambalan ni Soro, nuclear power plant, builds ni Soro, nuclear power plant, builds more dam para hindi na naubusan ng water pag summer, hospital, etc. Kung dyan nilalagay, hindi sana naghihirap ang mga tao. Tama. Yan na nga. DW Lingayen, yes, praying for Panay Island and Palawan. So, paki-comment nyo ako palangga kung naririnig nyo ako kasi ang nakikita ako dito parang hindi ako on. Sige lang, ituloy ko lang yung pagsasalita ko. Ang ibig ko sabihin, yung 1 trilyon na ninanakaw nila kada taon, kung yan ay napupunta sa pagbayad ng ating utang, dahil yan, ano na yan, kita na yan ng ating bayan, kita na yan, di ba? Okay, kinita na yan, pera na yan ng bayan. Kung ibabayad natin yan sa mga utang natin, like 16 trillion ngayon, 16 years lang. Okay, actually 8 years lang. O maybe, kung 3 trillion ang ninanakaw nila, kung 16 ang ano natin, 4 times 3, 4 years, 5 years lang, bayad na yung utang natin. Then, magkaroon, baka matalbugan pa natin yung Singapore, yung sinasabi ni Bangag, na dapat maungusan na rin natin Singapore, sabi ng hayop na yan. But you know what? Wala, ipalubog kayo ng palubog dahil yung pera ninyo napupunta lang sa ilang tao. So, ang ibig ko sabihin, ang utang natin 16 trillion, kaya nating bayaran yan. Within, maybe sabihin na natin, within 8 years, kung yung pera ng taong bayan, yung trilyon-trilyon na hindi napupunta kay Romualdez, hindi napupunta kay Lisa Canas, hindi napupunta kay Bangag, at sa mga kawatang politiko. Then, yung mga perang yan, kung pinibigay, sabi nga ni Soro, mag-create na mga dam, mga medical, education, medical, infrastructure, and everything, para yung mga tao may pangkabuhayan, hindi na talaga mag-a-abroad. Okay? Hindi na mag-a-abroad ang ating mga kababayan, hindi na malalayo sa kanilang lupang tinubuan katulad ko. At dyan na lang sa Pilipinas pagyamani ang mga lupa na meron tayo. Walang support sa agriculture. Ang daming lupang nakatiwangwang na dapat sana natin ay, pagyamanin ng prutas, magtanim ng kung ano-ano, anything. Ang daming na pwedeng itanim natin pero kasi walang suporta ang gobyerno. Dapat merong zero interest na pagpapautang sa ating mga magsasaka, sa ating mga mamamayan, dapat may ganun para magsumikap ang taong bayan, magkaroon sila ng opportunity, 'di ba? Ang mga tao ngayon naaadik na dahil depression eh. Walang gobyerno na tumutulong sa kanila para sa mga proyekto. Kaya ang ating mga kababayan ngayon, it's sad to say na ang daming naguhuramentado, ang daming mga holdupper, ang daming mga gorgorero, produkto yan ng masamang gobyerno. Dahil kung matino ang gobyerno, di ba, matatakot yung manggugurgur na yan at yung mga manggugur, mga hold up na yan, kung magkaroon sana sila ng opportunity, nagkatrabaho sila ng matino. Kaso kurto na yung utak nila, kurto na. Wala silang ibang choice, kundi manutok, mangagaw, magnakaw, para sila ay pambuhay sa kanilang pamilya. So, dala yan ng pulburon. Yung iba dyan tumitira. So, ganun po kalala yung impact ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi yung trilyon-trilyon na ninakaw ni Tambalosos, ni Zaldico, ni Tito Soto, ni Lobender, Erich Sylvester, at marami pang iba. Lahat sila halos. Mga kababayan ko, yung pera niyan napupunta sa bawat proyekto, bawat livelihood program. Ang ganda-ganda siguro ng Pilipinas, di ba? Kaso lang, iilang tao lang ang nakikinabang. Ang mga katulad ninyo, ang kinakapitan nyo lang dasal. Hindi po pwede dasal lang tayo. Kailangan kumapit kayo sa katotohanan. Patalsikin nyo ang adik na presidente. Okay? Pag napatalsik nyo na yan, at least mapigil na yung kanilang pagnanakaw. At looking forward na papanagot sila, sana mabitay sila ng patiwari. O bumula na lang yung mga bunganga nila dahil sa pagnanakaw nila at bawiin ang perang ninakaw nila. So yun yung sad. Paulit-ulit na lang tayo palanggay. Paulit-ulit na lang yung bayan natin, kaya kawawa talaga yung ating inang bayan.
kung ganun-ganun na lang lagi at hindi kayo manindigan. So, manindigan kayo, again, to wrap up ang ating almost 17 trillion na utang. Okay? Ayan. Si Bangag Jr. ang pinakamalaking nangutang. Okay? Pinakamalaking siya ang magnanakaw sa kapanambayan. So, napuputol-putol tayo palangga. Kaya, ang masasabi ko lang, I'll talk to you later again. Okay? Mag-i-emote-emote lang kami sa taas. Alright, yun lang muna. So, I hope naintindihan ninyo kahit na gulo-gulo ng ating wifi dito. See you. Bye-bye.